Sinulit ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpunta sa Benguet. Binilhan niya ng mga gulay ang nalulugi ng magsasaka. Pinasalubungan pa niya ng veggie bouquet si First Lady Liza. Live mula sa La Trinidad, Benguet. Nasa frontline ng balitang yan si Mon Gualvez. Mon, kumusta ang naging pagbisita ng Pangulo riyan? Yes, Cheryl, personal na ininspeksyon at kinumusta nga ni Pangulong Bongbong Marcos yung sitwasyon dito sa La Trinidad, Benguet. Mahigit isang buwan na kasing pinoproblema rito yung oversupply ng mga gulay, pati na rin yung mataas na presyo ng produktong petrolyo. Nalulusaw at halos pabulok na ang mga patatas na ipinakita sa amin ng wholesaler na si Jesus Apagar sa La Trinidad, Benguet. Mahigit isang linggo na raw nakastak ang mga binili niyang gulay. Ang masaklap, kararating lang nitong Lunes ang 3 toneladang patatas at naghihintay pa rin may order. Malayo sa sitwasyon noon na nauubos agad niya ang nasa 2 toneladang patatas sa loob lang ng isang araw. Yung order kasi ng anak ko, 3 times a week. Ang order niya. Anong nangyari? Ang nangyari ngayon, wala siyang order ngayon. Pangtawid dagat yan. Naabutan naman namin ang magsasakang si Joe Esmil na nagbabagsak na tanim niyang broccoli sa Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Ngayon lang daw siya uli nakapagbenta ng produkto makalipas ang 1 linggo. Dati raw kasi, every other day siya kung makapagbagsak ng pananim. Mababa yung presyo ng gulay. Mahal yung krudo. Tapos hindi nabibili. Yung iba hindi namin na hinaharvest na. Kasi lugi Papakainin namin yung mag-harvest. Tapos gagastos kami ng krudo papunta rito. Mapapansin din ng kakonting truck na humahango ng produkto sa lugar na halos 1 buwan ng problema ng mga magsasaka trader sa probinsya. Problema na dati pa ang oversupply ng mga pananim. Pero mas lumala raw ang sitwasyon nang tumaas bigla ang presyo ng produktong petrolyo na epekto ng gera sa Middle East. Kaya kanina, personal na inspeksyon at kinumusta ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga apektado. Agad siyang bumili ng humigit kumulang 20 toneladang agricultural products na nakatakdang ipamigay sa ilang nangangailangang komunidad sa Metro Manila. Kabilang sa mga bahagian ang BJMP, ilang ospital at orphanage, gayon din sa walang gutom kitchen ng DSWD. Hindi rin pinalampas ng Pangulo ang pamimili ng fresh na mga gulay na ginawang bouquet para sa 33rd wedding anniversary nila ni First Lady Liza. Bukod sa pamimili ng mga pananim, inanunsyo rin ng Pangulo ang pamamahagi ng libreng binhi at fertilizer sa mga apektadong magsasaka at fuel subsidy naman sa mga truck driver. Isasama rin sa tupad program ang ilang magsasaka at mga tsuper. Binaba natin ang presyo ng diesel ng 10 piso. Tapos yung mga charges ng mga local government, winave na muna. Tapos tinanggal na rin natin ang toll fee para sa mga truck na bumababa. Bubuhayin din daw ang isang cold storage plant sa La Trinidad at magtatayo pa ng bago. Inaprubahan din ng Pangulo ang paglalagay ng hinihiling na processing center ng mga gulay sa lugar, bagay na magagamit sakaling dumami at magkasabay-sabay uli ang mga ani na magsasaka. Popondohan namin to this year para magtayo ng dehydrator, freezing plant. Kasi ang carrots pwede i-freeze Ang broccoli pwede i-freeze. Ang bell pepper pwede i-dehydrate and other products. Malaking tulong naman do mga inanunsyo ni PBBM. Pero hiling pa rin ng ilang apektadong magsasaka traders, malakihang rollback sana sa presyo ng produktong petrolyo. Mas maganda ibalik na lang yung presyo ng krudo para at least mabawasan lahat ng bilihin. Bumaba yung presyo nila. Cheryl, bukod sa mga binili ni Pangulong Bongbong Marcos ng mga agricultural products, inaaral din ngayon ng Food Terminal Incorporated yung paghango ng mga ani rito para mabawasan daw kahit paano yung sobra-sobrang ang mga supplier, lalo't marami sa mga tanim ay nananatili pa rin doon sa bundok at hindi pa maibiyahe dito sa mga trading center dahil nga sa taas pa rin ng presyo ng petrolyo. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.